Alam mo ba ang istorya at kasaysayan ng Circumferential Road 6 o tinatawag na C6 Road? Ang Circumferential Road 6, na informal na kilala bilang C6 Road, ay isang network ng mga kalsada at tulay na magkakasamang bubuo sa ika-6 at pinakalabas na beltway ng Metro Manila sa Pilipinas kapag ito ay makumplito. Ang dulong timog nito ay mag-uumpisa sa General Santos Avenue sa bayan ng Taguig at ang kabilang dulong Ilagan naman ay magtatapos sa dulo ng Batasan San Mateo Road sa San Mateo Rizal kapag natapos ang unang yugto ng proyekto. Ang daraanan ng C6 project ay ang mga bayan ng Taguig, Pasig, Taytay hanggang San Mateo sa Rizal. Kapag natapos, highway o expressway ang magiging kategorya ng proyektong ito. Ang kalsada ay mag-uugnay sa Metro Manila sa mga lalawigan ng Bulacan sa Hilaga, Rizal sa Silangan, at Cavite sa timog sa pamamagitan ng Phase 2, na dadaan sa mga lungsod ng Pasig, Taguig, at Muntinlupa. Naisip at binuo ang planong ito, noon pang panahon ng administrasyon ng Marcos Sr., ang ama ng ating kasalukuyang Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ito ay orihinal na nilayo na maging 159.5 kilometro na haba ng Circumferential Expressway na nag-uugnay sa North Luzon Expressway sa Bulacan at South Luzon Expressway sa Muntinlupa, na dumadaan sa Marilao at San Jose del Monte sa Bulacan, at tatagos ng Rodriguez, San Mateo, Antipolo at Taytay sa Rizal, at aabot hanggang Bacoor, Imus, Kawit at Noveleta sa Cavite. Bukod pa rito, may mga panukala para sa hilagang dulo nito upang kumonekta sa iminungkahing Manila-Bataan Coastal Road sa Navotas o Bulacan, malapit sa Manila Bay. Hinati ang proyektong ito sa dalawang bahagi. Phase 1, Bikutan sa Taguig hanggang Arenda sa Taytay. Phase 2, Marilao sa Bulacan hanggang Noveleta sa Cavite. Ang C6 sa Taguig ay isang 4-lane na kalsada na itinayo noong 2009 sa baybayin ng Laguna de Bay. Itinayo ito bilang isang 2-lane na kalsada na tumatakbo ng humigit kumulang 7 kilometro mula sa ML Quezon Street sa Lower Bikutan, Taguig hanggang sa Napindan Bridge sa ibabaw ng Ilog Pasig sa hangganan ng lungsod kasama ang munisipalidad ng Taytay, Rizal. Ang proyekto sa kalsada ay inaprubahan noong 2002 dahil ang Taguig Road Dike ay naglalayo na tumakbo ng 9.8 kilometro mula sa South Luzon Expressway patungo sa Rizal at upang magsilbing kontrol sa baha para sa lungsod. Noong Pebrero taong 2017, pinalawak ang kalsada sa 4 na lane at pinalitan ng pangalan ng Department of Public Works and Highways bilang Laguna Lake Highway. Ang kalsada ay binalak na mag-uugnay sa iminungkahing Laguna Lakeshore Expressway Dike. Kasaysayan ng C6 Road. Ang proyekto sa kalsada ay inaprubahan noong 2002 dahil ang Taguig Road Dike ay naglalayo na tumakbo ng 9.8 kilometro mula sa South Luzon Expressway patungo sa Rizal at upang magsilbing kontrol sa baha para sa lungsod. Ang seremonya ng groundbreaking ng proyekto ay ginanap noong ika-8 ng Enero taong 2018. Mga tampok ng C6 Road. Dadaan ito sa mga lungsod, munisipyo ng Taguig, Taytay, Antipolo, San Mateo Rizal, at Quezon City. Gumawa rin ang DPWH ng 2 metrong wide planting strips, 3 metrong wide bike lane at 1.5 metro wide sidewalk. Sinabi ni Engineer Norberto Conti, SMC Infrastructure Technical Head, na batay sa mga pag-aaral, ang hinaharap na C6 Road ay kayang tumanggap ng average na 80,000 sasakyan araw-araw. Ngunit naniniwala siya na ang Circumferential Road Project na ito ay maaaring tumagal ng higit pa kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang sitwasyon. Dahilan kung bakit binuo ang C6 Expressway. Sa kadahilanang ito ang magsisilbing beltway ng Metro Manila. Para hindi na kailangang dumaan sa Metro Manila ang mga bus at iba pang sasakyang pangtransportasyon na magmumula sa katimugang mga lalawigan patungo sa hilagang mga lalawigan o vice versa. Dahilan upang mabawasan ang trapiko sa metropolis. Ngayon, alam mo ba? Ako si Kuya Dan, ang nasa likod ng biyahe ni Dan Simpleng Rider ay nagsasabi sa inyo. Alam mo ba, isang simpleng kaalaman sa likod ng istorya ng ating kasaysayan.